Nagpapagiling pa lang sila ng 4 kalahati. So mahaba pa ang pila. Marami pa ang nakapila. Balikan mo na lang bukas yan, sir. Balikan na lang. Kasi di nahabulin eh. Pang ilan ka sa pila? Pag yan? Mag-alas 5 na eh. So yan ang ano guys. Yan ang magiging scenario dito. Kapag medyo late na darating, tas may pila, babalikan nilang bukas. Kasi hindi na aabutin. Parang kay sir, babalikan na lang bukas. Pero meron siyang palayan, malapit sa Magsaysay, dito sa Palasaw. Kaya dito niya dinadala yung kanyang mga palay para gilingin at maging bigas. Pag ganyan sir, 4 kalahati na palay, ilang kilong bigas yung makukuha natin dyan? Dalawa lang. Ay, 2 lang yan? Oo, 2. Hindi abot 3 yan? Magkano bang kilo ng palay pag bininta mo ngayon sir? Isang sako, magkano ang palay? Mura lang. Sa ngayon, kilo, 10 na lang. Ha? Napakamura pala. Mura na nga eh. So pag ginawang bigas, doon ka makakabawi. Medyo, kahit kasi 2,000, gano'n. 1,001. Mura ang palay ngayon. Oo. Kaya pala marami nagpapagiling. Kaysa ibenta nila ang palay nila, ipagiling na lang nila. Ano na lang, ibilad na lang Oo. para makakita pa sila kahit magkano. Grabe, 10 pesos kilo. Kawawa naman ating mga farmers kung 10 pesos lang, no? Magkano rin ang puhunan pag nagtanim? Diba? Fertilizer. Mga kung ano-ano pang kailangan dyan, sir, no? Oo. Kung 1 hektarya ang lupa mo, sir, magkano kaya ang estimated na pampuhunan mo para makaani ka ng magandang palay? 50 mil? Oo, may pa. Grabe pala, hindi biro, no? Oo. 50,000. Tapos sa oras ng Kasama na yung babayaran mo yung mag-aani. Iba pa yun. lahat na yun. Okay. Yung mag-cultivator, yung magbungkal ng Yun ang babayaran. Oo. Pag nagtanim naman, sir, Pag naman yan. pag nagtanim ka ng palay, hindi na ba tao ang nagtatanim ngayon? Tao. Tao pa rin. Oo. Okay, babayaran mo din yan. Oo, tsaka harvester. Harvester. So, aabutin ka 50 mil lahat-lahat na yun. Oo, may pa. So, kung 1 hektarya yan, Ang 1 hectare, 10,000. square meter. Oo. Okay. So, ibig sabihin, sir, sa 1 hectare, ilang sako ng palay ang ating nakukuha? Estimated kung mo. Maganda, Maganda ang ani. Mahigit 150 Sako. sacks. Oo. Sa Okay. ngayon, wala. Hindi abot? Puro tabla ngayon. Talaga? Walang, Walang ginansya? Maliit lang o wala talaga? wala. Break even ra? Hindi talagang break even, talagang lugi. Lugi pa. Super lugi talaga. Pero mahal. Kasi Oh. dati, ang 1 hectare namin is 150 ang mahigit ang Oh. Ngayon, 50 na lang. 54. 54. Oo, ganun. Ay, ba't ang liit? Ayun nga eh. Dahil ba sa mga insect? Kinakain ng Oo, ano? ganun. Kaya pala. So, ibig sabihin, depende rin sa panahon. Oo. Merong panahon na maganda yung ani, merong panahon naman na pangit ang ani. So, merong panahon na tutubo ka, merong Oo. panahon na talo ka. Oo, ganun na nga. So, parang sugal din pala ito. Sugal nga din yan. Okay. Sige. Maraming salamat, sir. Mag-ingat kayo sa inyong biyahe, sir, ha? Pakantilan pa kayo. Thank you, sir. God bless. Anong pangalan niyo, sir? Gigi Istal. Okay, Gigi Estal. Thank you and God bless, sir. Ingat po kayo. And Sir Gigi, imagine mo guys, hindi ganun kadali na magtanim ng palay, napakahirap, lalo na sa panahon ngayon. Kaya kung mapapansin nyo dito sa labas, ayan no, dito yung mga taniman ng palay. Papakita natin. So ayan yung gilingan, pakita natin yung gilingan. Ayan. Paglabas mo dito sa area na to guys, dito naman yung palayan. Yan. So malawak. Malawak na palayan. So kanina, nakausap natin si sir, hindi ganun ka dali ang magtanim ng palay. Diba? Kaya lugi. Ayan. Ayan, naalis na si sir. Ingat sir. Ayan. So hindi ganun kadali guys na magtanim ng palay. Sobrang hirap din ang buhay, lalo na sa panahon ngayon. Pag tinalo ka talaga ng mga insekto, yung 1 hectares, yung dating 150 na sako ng palay nakukuha. Ngayon na nakukuha na lang nila is 50 or 55 na sako. Oh, ito ang mga taniman dito. So after mo magtanim ng mga palay na yan, pag nag-ani na, ibibilad nila yan. And after ibilad, igigiling na yan doon sa gilingan. Yung pinuntahan natin kanina. Okay? Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. See you soon.